Bakit nga ba mas mabilis mag-succeed ang taong marunong manahimik? Yan ang power of silence. At pag-uusapan natin yan dito, kung gaano ito kahalaga sa taong nagsisimulang mag-build at paano ito may apply ng tama sa pag-execute ng mga plano mo. Physical transformation man yan, financial growth o skill mastery, dapat alam mong gamitin ang power of silence para sa iyong advantage. There is a reason why quiet men often win, and it's not about luck. Kaya sa video na ito, i-expose natin ang sikreto sa likod ng tahimik ngunit tuloy-tuloy na tagumpay. Alalahanin mo, silence is not a weakness, it is a strategy. So let's strategize. When you announce your goals, your brain gets a false sense of accomplishment. Naunawaan mo ba yan? Alam kong relate kayo dyan dahil ayon sa psychology, kapag ipinagsasabi natin ang mga goals at plans natin, aakalain ng utak natin na na-achieve na natin ang goals na yun. May sudden spike ng dopamine na para bang may napatunayan ka na bigla. False sense of accomplishment, peking accomplishment. Ganito yan nangyayari. Ipagsasabi mo sa ibang tao, makakakuha ka ng papuri, aakalain ng utak mo na reward yun. Kahit wala pang work na nagagawa, biglang bagsak ang motivation mo ngayon. Ikaw ang lugi. Nawalan ka ng drive para sa goals mo. Na-hijack ng utak mo yung natural motivation mo at tunay na nangyayari yan. Kaya nga kapag madalas nating ipagsabi ang mga plano at goals natin, maya-maya tinatamad ka ng gumawa at kumilos dahil akala ng utak mo tapos na ang lahat dahil nag-release na siya ng dopamine bilang reward sa sarili niya mula sa nakuha mong papuri sa ibang tao. Nasusundan mo ba? Talking about your mission gives you the dopamine of achievement without the discipline of execution. Pakiramdam mo, may narating ka na agad kahit sinabi mo pa lang ito. Yan ang psychological downside ng pagiging maingay mo. Ito pa ang bubulilyaso sa iyo kapag masyado kang maingay. Tandaan mo, not everyone clapping for you is rooting for you. Naunawaan mo ba yan? Hindi lahat ng pumupuri sa mga plano at goals mo ay totoong sumusuporta sa iyo. Lakan, nasa Pilipinas ka. Uso ang mga talangka rito. Himay-himayin natin. Una, ang psychological part. People project doubt, criticism, and negativity. Alam mo ba kung gaano nakakahawa ang enerhiya ng ibang tao? At kung gaano ka-vulnerable ang enerhiya mo sa kanila? Yung simpleng pagdududa, kritisismo, at negatibong komento, sapat na yan para pabagsakin at pahintuin ka sa mga dapat mong gawin. You must guard your energy because what you hear feeds you. Pangalawa ay spiritual side. At alam kong alam mong may panganib na hatid ang inggit ng isang tao. Kaya nga may evil eye at evil ears because envy is real. Proverbs 14 verse 30. A sound heart is life to the body, but envy is rottenness to the bones. Naunawaan mo ba yan? Patunay yan na hindi lahat ng atensyon na nakukuha mo ay matatawag na good attention. Totoo ang inggit at ayon sa Proverbs, ito'y nakakabulok. Kaya tahimik ka lang dapat dahil sa pagdami ng nakakaalam, sa pagdami rin ng opinyon nila sa iyo. At ang iba't ibang opinyon, delikado yan dahil nakakasira yan ng enerhiya at focus mo. Tandaan mo ito, Lakan, may mga plano na nasisira hindi dahil mahina ito, kundi nabulilyaso dahil maagang na-expose sa maling tao. Make sense, hindi ba? Silence is not about hiding, it is about building without distraction.
Tatandaan mo yan dahil marami sa atin na di-discourage kapag walang nakakakita ng ginagawa nila. Nahihirapan silang magpatuloy. Ngunit yan na nga ang advantage mo dyan. No pressure to perform publicly, no need for validations, at full focus on execution. Mas makakapag-strategize ka dahil tahimik ang paligid mo. Walang pressure, walang ingay, at walang nakikialam. Kailangan mong maunawaan lakan na loud men talk, explain, and prove. But quiet men build, improve, and reveal later. Hindi mo naman siguro kailangan ng audience para ganahan ka, hindi ba? Unless uhaw ka sa validations at mas mahalaga sa iyo ang validations nila kaysa sa mismong mission mo. Diyan ka magkakaroon ng totoong problema sa sarili. There is something powerful about being underestimated. Naunawaan mo ba yan? Ako personally, mas pabor sa akin kapag ina-underestimate ako ng mga tao sa paligid. Minamaliit ang kakayahan ko at hindi naniniwala sa kaya kong gawin. Oo, mas pabor sa akin yan dahil nasa labas na ako ng expectations nila. Mas magaan na gumalaw. Kaya kapag ina-underestimate ka ng mga tao, huwag kang magagalit, huwag kang matitrigger, huwag kang panghihinaan, at huwag kang susuko. Ang kailangan mo lang gawin ay huwag maniniwala dahil mas kilala mo ang sarili mo. People box you based on what you show. Naunawaan mo ba yan? Ibig sabihin, kung ano ang ipinapakita mo, yun ka lang sa kanila. But silence keeps your growth invisible. Ang hindi nila alam, marami ka pa palang itinatago. Yan ang kagandahan dyan. Kaya nga mahalaga na hindi ka people pleaser. Dahil kung people pleaser ka, hindi mo maiiwasang hindi patunayan ang sarili mo sa kanila. Magiging performative ka para sa approval nila. At dyan mo in-expose ang itinatago mong alas. Tandaan mo ito lakan. The less they see your process, the more they respect your results. Kung babasahin mo sa Matthew 6 verse 6, ang sabi dito ni Jesus, "But you, when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in the secret place, and your Father who sees you in secret will reward you openly." Nakita mo kung paano sinusuportahan ng salita ng Diyos ang pagkilos ng tahimik at pribado lang. Magdasal ka ng tahimik at patago at ang gantimpala mo ang mag-iingay para sa iyo. Same principle applies when it comes to achieving your goals. Kumilos ka ng tahimik at patago at success mo na ang mag-iingay para sa iyo. God doesn't reward noise, He rewards what's done in secret. At pinatunayan niya yan sa Matthew 6 verse 6. At hindi lang yan natatapos sa pagdadasal ng patago. Applicable din yan sa disiplina, growth, at obedience. Discipline in private, growth in private, at obedience in private. Kaya wag kang mag-alala kung wala kang naririnig na palakpakan ngayon. God will reward you openly. Yan ang sabi niya, hindi patago, kundi openly. Because your public breakthrough is built in private obedience. At kailangan mong maunawaan itong susunod. Being quiet doesn't mean being disconnected. Naunawaan mo ba yan? Huwag na huwag mong i-isolate ang sarili mo. Tahimik ka lang, ngunit may accountability pa rin at may guidance. Ang kaibahan lang, hindi mo kailangang i-broadcast lahat ng galaw mo. Share it with the right people, not with everyone. Malinaw ba yan sa'yo?
dahil kailangan mo pa rin naman ng taong makakatulong sa iyo upang magpatuloy sa proseso at ikaw lang ang nakakaalam kung sino-sino dyan ang tunay mong mapagkakatiwalaan. Ngayon, para malinaw, ito ang mga kailangan mong itago at huwag na huwag ipagsasabi sa mga tao, lalo na sa mga maling tao. Kumuha ka ng listahan lakan at isulat mo ito. Your next move, your goals in early stages, your struggles. Dapat pili lang ang paglalabasan mo nito. Your discipline routines. At panghuli, ngunit pinakamahalaga, your prayers and spiritual growth. Ibabahagi mo lang yan sa mga taong lumalakad din sa Panginoon dahil sila lang ang makakaunawa sa iyo pagdating sa bagay na yan. Ngayon lakan, maunawaan mo rin sana ito. Protect the seed until it becomes a tree. Nakuha mo ba ang mensahe? Kaya huling paalala ko sa iyo, stop announcing and start executing. Dahil hindi man nila nakikita ang itinatayo mo ngayon, ngunit sigurado ako kapag natapos yan, hindi mo mapipigilang makita ng iba ang resulta ng pananahimik mo. Lakan, move in silence, build in private, and let God handle the exposure. Basta lagi mo rin tatandaan, we have a mission, we have a movement. We don't chase validations, we chase improvements. But self-improvement without Jesus is just a self-obsession. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit iilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli, lakan.